Sa loob ng silid pagsasanay, magkaharap sina Ramon at Logan, handang maglaban. Sinabi ni Ramon kay Logan na dahil mas matanda siya, inaalok niya si Logan ng unang atake. Tumanggi si Logan, sinasabing hindi na kailangan iyon, dahil ayaw niyang marinig sa huli na nagkaroon siya ng kalamangan sa laban na ito, iniisip na siya ang magiging panalo sa anumang paraan. Nang marinig ito, sinabi ni Ramon kay Logan na ginawa siyang mayabang ng pagtawag sa kanya na henyo. Sinasabing ipapakita niya kay Logan na may langit sa ibabaw ng langit para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos ay nagsimulang i-charge ni Ramon ang kanyang aura. Nang makita ito, sinabi ng mga babae sa silid na ang espada ni Ramon ay mukhang napakaganda. At nagtanong kung ang lahat ng artifact ay naglalabas ng gayong magandang kislap. Nang makita ito, tinanong ni Logan ang kanyang sarili kung sinusubukan niyang makaakit ng higit na atensyon o kung ano, nagagawin siyang perpekto para ma-target at mamatay. Naisip ni Logan na maaaring ito mismo ang gusto ni Bifrost, binigyan siya ng artifact na mas nakatuon sa pagpapakitang gilas kaysa sa aktwal na gamit. Kabaligtaran nito, ang locks ni Hamar ay medyo payak, ngunit may perpektong balanse, talas, at tibay. Ang isang espada ay kailangan lamang magsilbi ng maayos sa layunin nito upang matawag na maganda. Nagpatuloy si Ramon sa pagtatanong kay Logan kung kayang labanan ng kanyang magandang espada ang isang artifact. At naisip ni Logan na tila ang hanggal na ito ay walang utak upang malaman iyon, mas masahol pa siya kaysa sa idiot na si Pereda. Tumalon pa sulong si Ramon, handang pabagsakin si Logan. Nang makita ito, tumingin si Logan sa madla kung saan nakita niya si Franz, ang Knight of Moonlight, at naisip na maaari niyang itago ang kanyang buong lakas mula sa kanya, ngunit kailangan niyang mag-ingat upang itago ang kanyang kumpiyansa ng higit pa. Nang mapagtanto ito, naisip ni Logan na kailangan niyang makipagsabayan sa kanya kahit papaano. Kailangan niyang matisod ng ilang beses, hayaang magasgasan ng kaunti, at paminsan-minsan ay gumawa ng magandang kontra-atake. Kailangan niyang magpakita ng kaunting sigla, at pagkatapos niyang talunin siya, kailangan niyang tapusin ito ng isang linya. At habang hawak niya ang espada sa leeg ni Ramon, sinabi ni Logan na siya ay maswerte. Sinabi rin ni Logan na ang pagpapataas ng kanyang metabolismo gamit ang Force Core upang pagpawisan siya ay ginawang mas kapanipaniwala ang lahat. Nang makita ang kanyang sarili na natalo, sumigaw si Ramon sa count na ang nangyari ay isang pagkakamali, at hindi siya sanay sa espada. Nang marinig ito, sinabi ni Count Bifrost na sapat na ito, at binaygo siya ni Ramon, pagkatapos ay tinanong kung balak ni Ramon na sabihin na ang kanyang regalo ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Nagpaumanhin si Ramon, at si Logan ay mukhang medyo nadismaya rin kay Ramon. Kasunod ng pagbagsak ni Ramon, sinabi ni Count Bifrost na humihingi siya ng paumanhin sa pagpapakita sa kanya ng gayong nakakaawang tanawin. Sinabi niya kay Logan na nagkasala sa kanya ang kanyang mga tauhan, kaya espesyal niyang bubuksan ang kanyang kayamanan at papayagan si Logan na pumili ng anumang artifact na gusto niya. Nang marinig ito, naisip ni Logan na balak ni Bifrost na panatilihin siya dito sa anumang paraan. Dahil tiwala siya na kahit anong kunin ni Logan, mababawi niya ito. Gayunpaman, hindi papayagan ni Logan na gawin niya ang gusto niya. Susunod, isang lingkod ang nagmadaling pumasok, sinasabi sa Count na nakipag-ugnayan sa kanya ang Sword Duke para sa kanyang kaarawan. Ang impormasyong ito ay nag-iwan kay Bifrost na natigilan. Sa pamamagitan ng channel ng komunikasyon, sinabi ng Sword Duke, si Felix Esperanza, kay Bifrost na taos puso niyang binabati ang kaarawan ng isa sa pinaka-maaasahang haligi ng kaharian, at sinabing ikinalulungkot niyang sabihin na hindi siya nakarating. Gayunpaman, sinabi niya na sigurado siya na ang mga dumalo sa kanila ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan ng Count, at nagpasalamat din si Bifrost sa kanya. Nang makita ang pag-uusap na ito, naisip ni Logan na talagang bumababa si Bifrost mula sa kanyang mataas na kabayo at sumisipsip kay Felix. Pagkatapos ay napansin ni Felix si Logan sa background, at tinanong si Bifrost kung siya talaga iyon. Nang makita ito, ang lahat sa silid ay natigilan. Naisip ni Logan na ito ang perpektong oras para tumawag si Felix. Pinapawisan si Bifrost, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Logan, sinasabi kay Felix na matagal na silang hindi nagkita, tinatawag siyang Master. Muli, ang lahat ay nanatiling nagulat sa nangyari,
naiintindihan na ito ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang count sa unang lugar. Humalaklak si Felix at sinabing nawawalan siya ng salita sa biglaang pagkakita sa mukha ng kanyang estudyante na hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa kanya. Tinanong niya si Logan kung kailan siya pupunta sa kabisera, dahil gusto niyang magdaos ng piging para sa kanya. Sinabi ni Logan na humihingi siya ng paumanhin, ngunit dahil sa mga problema sa pagitan ng mga pamilya, maaaring kailangan niyang manatili sa Bifrost Castle ng ilang panahon. Dahil gumawa ang count kay Logan ng alok na hindi niya matanggihan. Nang marinig ito, bumaling si Felix kay Bifrost, tinatanong siya kung totoo iyon. Binago ni Bifrost ang kanyang isip, sinasabing kung ang Sword Duke mismo ang humihiling kay Logan, maaari niyang ipagpaliban ang kanyang mga pangangailangan anumang oras. Pagkatapos nito, naisip ni Logan na tama ang ginawa niyang hakbang sa paghingi ng tulong kay Felix. Sa kabila ng pagiging neutral na partido na hindi nauugnay sa alinman sa mga prinsipe. Siya ang superhuman na humahawak sa pamilya ng hari, kaya hindi matatanggihan ng count ang mga utos ng gayong tao. Pagkatapos ay kumundat si Felix kay Logan, sinasabing sabik siyang makita siya sa kabisera. Ibinaba ni Logan ang kanyang ulo, at nagpasalamat kay Felix, muling tinatawag siyang master. Nang makita ito, halos pumutok ang ugat sa noo ni Bifrost. Kinabukasan, si Logan ay nasa silid ng artifact ni Bifrost, at sinabi sa kanya ng isang gwardya na mayroon siyang 1 oras para tumingin-tingin. Ginarantiyahan ng count ang isang kayamanan, isa lamang, kaya malaya si Logan na pumili mula sa grupo. Tumingin-tingin si Logan, iniisip na may mga 30 kayamanan, kaya tinanggal ni Bifrost ang pinakamahalaga. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga pa rin ng 10 milyong ginto. Kaya dapat niyang subukang pumili ng maganda. Naisip ni Logan na ang kanyang pinahusay na mga pandama mula sa pag-aaral ng Force Core ay nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang mga pagkakaiba sa enerhiya na nilalaman sa loob ng mga artifact. Kaya iyon lamang ang nagpapahintulot sa kanya na hatulan ang kanilang kapangyarihan. Siya ay lumaktaw sa mga sandata, sinasabing sapat na si Lux, at kahit sa isang sulyap, wala sa kanila ang mas mahusay kaysa sa nakita ni Logan sa piging kahapon. Nakita niya pagkatapos ang isang baluti na may enchantment ng apoy at kuryenteng mahika, ngunit ito ay magpaiprito sa nagsusuot ng buhay. Iniisip niya na ang lahat ng ito ay karaniwan lamang, ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Ang lahat ng force ay nagtitipon sa isang lugar. Tumingin siya sa isa sa mga kabainet na salamin. Sa loob, may isang pares ng bota ng baluti. Tiningnan siya ni Logan, ngunit siya ay nag-aalinlangan. Sinasabing wala siyang nararamdamang mahika mula dito, at nagtanong kung ito ba ay mga artifact. Gayunpaman, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Patuloy nitong sinisipsip ang force ni Logan. Tinanong niya ang kanyang sarili kung may mangyayari kung patuloy niyang bibigyan ito ng force. Sa paggawa nito, nagulat si Logan. Ang kanyang force ay sinisipsip na parang alon. Sinabi ni Logan na sa ganitong takbo, siya ay magdurusa ng pinsala. Sumigaw siya pagkatapos, sinasabing gusto niyang makita kung sino ang mananalo. Patuloy niyang binibigyan ng mas maraming force. Bigla, isang alon ng force ang kumawala mula sa mga bota, at si Logan ay itinulak pabalik. Lumabas na ang kanyang force ay bumalik sa kanya. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Sa gabi, nagtanong si Bifrost kung umalis na si Logan McLean. Na may 3 araw na pagkatapos ng party, umalis pagkakuha niya ng artifact. Inisip niya na talagang gusto siyang guluhin ni Logan. Galit, sinabi niya sa kanyang mga kabalyero na sundan siya at bawiin ang artifact at ang kanyang espada. Sinasabi sa kanyang mga kabalyero na maaari nilang gawin ang anumang gusto nila basta't siya ay mabuhay. Sa kagubatan, nagpapalamig si Logan sa tabi ng apoy. Bigla, nakaramdam siya ng isang bagay, isang pamatay na intensyon na nagpatayo sa kanya. Sa pagtingin sa mga puno, napagtanto niya na ito ay dapat isang humahabol na ipinadala ni Bifrost. Isang lalaki ang lumabas mula sa mga palumpong, sinasabi kay Logan na siya ay may matalas na pandama. Gumagamit siya ng boses na baluktot, na naisip ni Logan na sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Lumilitaw na si Bifrost ay nagpadala ng isang grupo ng 4 na tao. Tinanong ni Logan ang lalaki kung hindi ba mainit na gumagala na ganyan, at natiyak na mahirap makarating dito mula sa Bifrost.
Sinabi ng lalaki sa harap sa kanyang mga kasama na maaari nilang gawin ang anumang gusto nila, basta't hindi nila papatayin si Logan. Ang tatlong lalaki ay tumalon kay Logan, handa siyang pabagsakin. Gayunpaman, hindi lamang naghihintay si Logan sa kanilang mga atake. Sa halip, gumalaw siya ng mas mabilis, umaatake. Sa pagkakita nito, nagpanik ang lalaki. Ang mga atake ni Logan ay tila masyadong malakas para sa kanilang kayang harapin. Tinanong nila ang kanilang mga sarili kung paano gumalaw ng napakabilis ang isang intermediate na kabalyero. Sa pagkakita nito, naisip ni Logan na nakagawa siya ng magandang pagpili sa pagpili ng mga batang ito. Nang ilabas ng mga bota ang force binigay niya sa kanila, inakala niya na baka ito ay isang pagkakamali. Ngunit pagkatapos niyang isuot ang mga ito ay nakita niya ang kanilang tunay na halaga. Ang mga bota ay tila nagbibigay sa kanya ng pinahusay na oras ng reaksyon, at isang triple jump sa hangin. At higit sa lahat, mayroon din silang self-mending at adjustable size. Naisip ni Logan na dapat ang mga bota ay isang artifact na lampas sa ika-4 na ranggo, at ang isang angkop na pangalan para sa kanila ay ang Boots of the Wind God. Sa pagkakita na hindi nila mapabagsak si Logan, humingi sila ng pahintulot na puntiryahin ang mga vital, sinasabing kung hindi nila siya mapipigilan. Sa pagkarinig nito, ang nakabalot na figure ay naglabas ng tunog ng pagkasuklam, sinasabing nakakahiya. Ang lalaki ay tumalon mula sa likod, na may pilak na aura sa paligid ng kanyang talam, handa nang pabagsakin si Logan. Sa pagkakita nito, nanatiling namamangha si Logan. Ang nakabalot na figure ay naglabas ng isang alon ng aura. Hinarang ito ni Logan, pero kitang nahihirapan siya. Siya ay naitulak pa atras, at nag-ipon siya ng kanyang sariling aura, handa para sa tila malupit na laban. Sinabi niya sa lalaki na hindi niya alam na ang titulong Moonlight ay nakukuha sa pamamagitan ng mga patagang taktika. Kinilala niya ang tunay nitong pagkatao, tinawag itong Sir Franz. Tinanggal niya ang kanyang takip, at sinabing ni Sir Franz na hindi lamang itinago ni Logan ang kanyang tunay na lakas, kundi higit pa niya itong nalampasan. Sinasabing mayroon siyang pambihirang artifact. Lumilitaw na ito nga si Sir Franz. Nang makita ito, naisip ni Logan na sa huli ay pinili niyang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. At ipinapalagay na wala ng saysay ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ngayong ipinakita niya ang kanyang kilalang Force Blade. Sinabi ni Sir Franz kay Logan na kukunin niya ang mga artifact bilang kabayaran sa aral na ibibigay niya. At tinanong siya ni Logan kung anong aral ang tinutukoy niya, dahil dapat siyang mahiya sa kanyang titulo, The Knight of the Moonlight. Nang marinig ito, sinabi ni Sir Franz na kaya niya itong gagawing mahigpit na aral. At nagpapasalamat siya na nakarating si Logan ng ganito kalayo. Tumingin si Logan kay Sir Franz, at nagtataka kung ano ang kakaiba sa kanyang tindig, dahil mukhang hawak niya ang isang letigo. Pagkatapos, sinimulan ni Sir Franz ang paggamit ng kanyang force, inaatake si Logan. Lumilitaw na ang kanyang Force Blade ay maaaring gumalaw tulad ng letigo, na nagpaiwan kay Logan na tulala. Hinaharang ang kanyang mga atake, sinabi ni Logan na sila ay walang tigil. At ginagamit niya ang kanyang Force Blade kanina pa, ngunit hindi ito gumagana. Kaya hindi niya alam kung gaano katagal niya itong matatagalan. Ngayong umabot na sa ganito, dapat gamitin ni Logan ang lahat ng kanyang makakaya. Nag-ipon si Logan ng kanyang aura, at nagawang atakihin si Sir Franz pabalik. Ngunit walang silbi, dahil hindi naramdaman ni Logan ang anumang epekto mula sa atake. Kahit na ginamit niya ang una at ikalawang anyo ng banal na espada. May napansin si Logan. Sa isang iglap, gumawa siya ng isang black flip. Dahil dito, nagawa niyang iwasan ang isa sa mga atake ni Sir Franz. At habang tumatayo si Sir Franz mula sa lupa, sinabi ni Logan na ang ataking ito ay napakalakas. At mamamatay siya kung pababayaan niyang bumaba ang kanyang depensa. Nang makita ang liksi ni Logan, tinanong ni Sir Franz si Logan kung paano niya naiwasan ang kanyang mga atake. Dahil alam niya na hindi lahat ito dahil sa artifact. At tinanong kung iyon ba ang mga lihim na sining ng duke ng espada. Ngunit parang hindi interesado si Logan sa sinasabi ni Sir Franz at iniisip na nakatayo pa siya. Kaya hindi sapat ang kanyang atake. Iniisip niya na kung wala siyang mga pinalakas na kakayahan dahil sa boots na artifact na gamit niya. Tatanggapin niya ang atakeng iyon ng harapan.
Sa makatuwid, hindi pa siya sapat na malakas para harapin ang isang tulad ni Sir Franz. Ngunit ang paggawa ng ganito ka Jose laban sa isang advanced knight ay disente. Pagkatapos ay sinagot ni Logan ang tanong ni Sir Franz kanina, sinasabi sa kanya na hindi siya gumagamit ng anumang lihim na sining. Sinabi niya kay Sir Franz na bigyan siya ng sandali at ipapakita niya sa kanya ang isang lihim na pamamaraan. Sinabi ni Logan na medyo hindi pa siya sanay dito, at sinabi ni Sir Franz na sige at maghihintay siya. Nang makita ito, iniisip ni Logan na ang isang mayabang na lalaking tulad niya na nasa sabik din ay nagpapadali ng mga bagay. Sa huli, ang magagawa lang ni Logan ngayon ay maniwala sa lihim na sining na ito na halos hindi niya maintindihan kahit na matapos ang isang buwan na pagiging isang mataas na ranggong kabalyero. Nag-ipon si Logan ng kanyang aura nakatuon sa kanyang espada. Iniisip niya na kung matatalo siya ngayon, hindi lamang niya mawawala ang locks at ang boots, ngunit sisiguraduhin din ni Sir Franz na mawawala kay Logan ang kakayahang humawak ng espada muli, kaya dapat niyang kontrolin ang mga bagay. Ibinuka niya ang kanyang mga mata at sinabing oras na. Habang ginagawa niya iyon, lumitaw na umaatake si Sir Franz. Sumigaw siya kay Logan, sinasabing masyado siyang nagtitiwala sa kanyang kalaban. Bago itusok ni Sir Franz ang kanyang espada sa puso ni Logan, may nangyari. Sumabog ang lahat sa kanilang paligid. Nang makita ito, sinabi ni Sir Franz na sa ganito kalaking epekto, kahit si Logan ay hindi makakatakas. Gayunpaman, hindi isinaalang-alang ni Sir Franz kung gaano kalakas si Logan. Sa kanyang buong lakas, nagawa niyang lumikha ng isang aura blade. Ito ang ikatlong anyo ng mga lihim ng banal na espada, at handa si Logan na ibagsak si Sir Franz dito. At nang makita ito, napagtanto ni Sir Franz na nasa panganib siya.